Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong kalakasan. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin doon ako inaakay, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw'y may handang dulang. Ito ay iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. At pati na ang saro ko yung pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa aking tataglayin habang ako ay nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me. Don't let it make you cry, for even though I'm far away, I'll hold you in my arms. I'll sing this secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be, until you're in my arms again. Talagang iyak siya ng iyak kasi naalala ko, Brother Freddy, Brother Arnel, siya yung kasama ni nanay lagi sa bahay, sa karapatan. Tapos nung magkaroon tayo ng gawain doon sa 11, at yung ika nga ituring ng nanay at anak, nakita ko sa kanilang dalawa. Kaya yung iyak na lang ni Sister Eileen nung mamatay ang nanay Marina, ganun, naiintindihan natin dahil talagang bilang anak mahirap sa damdamin. Pero sino magsasabi na after 2 months, siya naman yung kasunod. At kausap ko si Sister Wilma at si Kuya Freddy, talagang mahirap tanggapin yung ganitong senaryo, yung ganitong tanawin na magkasunod na mahal mo sa buhay ay mamamatay. Kahit sabihin na natin bilang tao, alam natin na talagang dumarating ito, pero masakit pa rin. Kasi magkasunod magkasunod ang kamatayan ng mga mahal sa buhay. Pero mamaya po hayaan ninyo sa pinakasimpleng paraan ay maibahagi ko po ang salita ng Diyos sapagkat alam po ninyo sa ganitong pagkakataon ang kailangan natin ay ang salita ng Diyos at higit sa lahat yung third person ng God, the Trinity, yung Holy Spirit. Sapagkat ang role ng Holy Spirit, siya yung kaaliwan natin. Siya yung nagbibigay ng comfort sa atin. Tawag nga sa Bible, comforter siya. Siya yung nag-aalis ng masyadong mabigat na lungkot sa ating mga buhay. At alam ko pong sa puso ng ating Brother Freddy, ng Brother Arnel, talagang malungkot at lahat. Especially siguro yung kanyang dalawang anak. Dalawa yung naging anak ni Sister Eileen. Talagang malungkot. At alam ko nagulat din ng dalawang batang ito. Pati Stino, parang tatlo na ika nga nalulungkot na hindi nila inaasahan na sa edad na 35 ay mawawala ang kanilang nanay. Pero hayaan po ninyo sa pamamagitan ng ating maiksing gawain sa gabi ito ay maibsan ang bigat sa puso ni Brother Freddy, ni Brother Arnel at ang tatlong anak po ni Sister Eileen. At alam ko po tayong lahat, kahit kayo po ay isang ika ay Catholic, Roman Catholic, Iglesia o naman,
lahat tayo iisa ang Diyos na ating sinasamba. Kinikilala ng mga Pilipino ang iisang Diyos. Walang iba kundi si Pag-ibig mo ay hindi magmamaling. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y naiwan, dapat kadakilan. minsan pa po natin gamitin. Pag-ibig mo ay hindi magmamaling. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, dapat kadakilan. Minsan pa sa bahagi, ito'y laging sariwa. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, dapat kadakilan. Dapat kadakilan. Hallelujah, hallelujah. Ang awitin ito'y naranasan namin, Panginoon. Pag-ibig mong hindi nagmamaliw. Magpatuloy na bibigay ng lakas sa amin para kami makapagpatuloy sa buhay na ito. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Anyahan po natin ang ating Pastor Rodel. Thank you po. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo dumako sa presensya ng Diyos. Hallelujah, O God. Hallelujah. Aming Ama, salamat, O God, sa iyong presensya na kailanman hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. At ang bawat puso at bawat isipan, Panginoon, ay kitang-kita mo kayag sa iyong lahat. Lord, walang may tatago sa iyo, Panginoon. Amen. Kaya sa mga sandaling ito, God, dumudulog kami sa iyo, God. At Lord, sa aming mga kapatid, O Lord God, na naiwan ni Sister Eileen, O Father God, ikaw ang Diyos. Na patuloy, O God, na magbibigay sa kanila ng lakas at kaaliwan, O God. Amen. Ikaw ang napakabuting Diyos at nagmahal sa amin, O God. Sa anumang sitwasyon, magbago man kami, ang pagmamahal mo ay hindi nagbabago. Maging sa tao na nandito, O God, ang mga nakikiramay, O God, patuloy na ikaw ang mangusap, O God, sa mga salita at mga sa awitin, O Lord, na aming binibigay sa iyo, God, na sila'y magbibigay, Lord God, makapagraranas rin, Lord God, ng iyong kapayapaan at kaaliwan, O Father God. Ikaw ang tunay na Diyos na mag-meet ng bawat pangangailangan ng tao narito ngayon, O Father God. Amen. Kaya pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang pangunay yung banal na Espiritu sa aming mga buhay at maging sa aming tagapagsalita, O God. Lord God, anoint, O God, your servant, O Lord, to speak with power and authority, O Father God. Lord, at patuloy na mamit rin ang pangangailangan ng bawat isa sa amin narito. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan po ni Jesus. Amen. Pangalawa, Job 30:23. Sapagat talastas ko na iyong dadalhin ako sa kamatayan, si Job. Ang nagsasabi po. Sabi po sa awit 49:10, sapagat nakikita niya na ang mga pantaas ay nangamamatay, ang mga mangmang at gayon din ang angal ay nalilipol at iiwan ang kanilang mga kayamanan sa mga iba. Salamat sapagkat dumalangin ako sa Panginoon. Bigyan niya ako ng kaaliwan at bigyan din ng parangalan. Siya ay salamat po at ginamit kayo ng Diyos kaya po kayo nandito. Tunay nga po. Napakasakit. Sabi ko nga po, ibang level po ito. Tayo po, meron po tayong mga
tolerable na pagdi, sakit. Sabi ko kay Lord, Lord, ba't ko naman itinodo? Sana unti-unti lang. Ako po kasi ay hindi na po ako nakapag-asawa dahil sa aking pagiging busy, dahil ba po ako masyado sa pagtuturo. Aalis ako ng madilim, uuwi po ako madilim na. So, ang naging kaaliwan ko po at hindi ko naramdaman ang need ng pag-aasawa dahil nakita ko po na nasisiyahan ako sa pagtuturo at nasisiyahan ako sa aking relasyon sa aking pamilya. Very close po kami. Very close family ties po kami. Katunayan po ang aking kuya ay halos magsi-50 na mag-asawa. Gayong isa po siyang CPA lawyer. Kung tutuusin po, pwede siya mag-asawa na mas maaga. Ako naman po ay okay na sa aking pinansyal. Si Ardel po ay isang seaman. Pero halos lahat po kami ay hindi naghangad ng pag-aasawa agad. Isa nila-analyze ko. Siguro, nasisiyahan na kami sa isa't isa sa aming samahan. Kaya hindi po kami tulad na iba na mga nag-asawa. Si Aileen po ay may tuturing ko na best friend. Siya na po yung aking sabihan ng problema. Siya na po yung aking sumbungan. Siya na rin po ang aking pinakasekretarya. Sabi ko nga sa kanya, dapat yung sweldo ko bilang guro. Sabi na, kasi lahat ng trabaho ko, Aileen. Lahat. Ultimo yata baso ng tubig. Inaabot niya ginagampanan. Siya po yung aking pinakautang, pinakakamay. Lahat-lahat na po. Makakahirap po nang mawala siya. Katunayan po, noong unang araw na nawala siya, tinawag ko pa po siya para may iuutos ako. Aileen, sabi ko sa kanya. Bigla ako naiyak, naalala ko nasa morgue pa pala siya. Wala sa isip ko. Napakasakit po. Sabi ko nga po, Lord, bigo ba kami? Si Aileen po kasi maliit pa lang. 2 taon, 4 na taon. Naging libangan po namin siya. Dahil matalino po siya. Madali po siya makapag-memorize ng mga verses. Pag wala po kami ginagawa, pray po kami. Ang tawag po namin sa prayer, libangan. Hindi ka na maglibang tayo. Kasi siyahan po kami at kami ay nagte-pray. Kaya tinawag ko po itong libangan, nalilibang kami. Sarap po kasi makapag-usap sa Diyos. Memorize ako ng maraming verses kanya. Sabi ko sa kanya na may sakit siya. Para gumaling ka agad, i-recite mo yung mga verses na natatandaan mo. So, sabi niya, 25, hindi na lang ako magsasalita. Napapagod kasi ako. Sige, sabi ko kahit sa isip. Ano ba gusto mo i-recite? Agad. Yung awit 23. Yung pinamemorize mo nung araw. Kasi sa akin pong room, meron po ako nakasulat doon na isang napakalaking
parang tarpaulin, pero sa pader ko, mural. Yung awit 22 po. Tapos meron po siyang drawing tungkol kay Jesus na isang matanda, may hawak na tungkol. Yung mga ibon. Imagine ko na yun ay kalangitan. Yung kasalukuyan po may sakit sa hindi. Talagang gabi at araw. Literal po. Kinuha po namin ito sa prayer. Kasi hodang bumalik ako sa lupa. Lumuhod na po ako. Parang napakiusapan ko po ang Diyos. Nagdagdagan pa po ang buhay niya. Humingi po ako ng extension kahit konti. Kahit po konti lang, Panginoon. Nung una po ang bargain ko sa Kanya. Kaya niyo po, makita niya yung apo niya sa kanyang mga anak. Mayaman naman po makita naman. Niyaibig yung kanyang apo. Tinaruan ko po siya maging palaasa sa Panginoon. Na lahat ng kanyang gagawin at iisipin, ialay niya sa Panginoon, iasa niya. Dahil naniniwala po ako, walang tao umaasa sa Panginoon. Hindi nabibigo. Kaya alam ko po, ang isipan na aking naiisip ay hindi para sa Panginoon. Dahil sinasabi sa akin, bigo ka. Bigo ka. Hindi ka pinakinggan ng Diyos mo. Limitado ang kanyang kakayahan. Hindi kanya kaya pakinggan. Hindi naman masama ang hinihingi mo, pero hindi ka ibinigay. Kaya sinasabi ko kay Aileen, hindi tayo bigo. Hindi ko man kaya sagutin kung bakit nandiyan ka. Ang sama alam ko, hindi tayo bigo. Sabi nila, ang sobrang palaasa raw sa Panginoon ay mga tao mahihina sa pananampalataya. Di ba masama? Hindi ba masama? Umasa sa Panginoon. Inaamin ko naman sa Panginoon na mahina ako sa lahat ng bagay pagdating sa buhay. Sabi ko noon, unfair ang buhay. Sabik na ako maging masaya. Nakalimutan ko ng tumawa. December, namatay ang nanay ko. Yung sakripisyo sa Aileen. Hanggang sila ay na-COVID. Sabi ko, Lord, pasahin mo naman si Aileen. Parang awa ko na. Pagkalingin mo na po siya. Pero hindi ako pinakinggan ng Panginoon. Niwala pa rin ako. Hindi kami nabigo. Isa sinasabi ko sa kanya, unang kinausap ko siya, ang daya mo.
tumakas ka. Gusto mo makita kaagad si Jesus. Gusto mo makita yung mga tauhan ng Biblia. Tinakasan mo ako. Pwede naman natin mabasa yung kanilang mga buhay. Bakit gusto mo kaagad silang makita? Iniwan mo sa akin itong mga bata na to. Paano ako magsisimula? Paano ko sila mabubuhay? Hindi ako sanay na wala ka. Marami akong hindi maintindihan sa desisyon ng Panginoon. Pero sabi nila, God is good all the time. Hindi ko maintindihan. Pero alam ko, tutugon ng Panginoon sa mga panalangin ko. Ang una kong panalangin ay may mga dumalo ngayong gabi at kayo po yung unang himalayang Panginoon. Salamat po sa pagpagamit ninyo sa Diyos. Sabi ko, magiging kawawa naman si Ivy kapag walang tao. Napakabuti ng tao na to. Yung po siya ay may sakit, umisip po siya ng mga taong ipapanalangin niya. Kasi wala po siya ginagawa. Inisip niya yung mga kasamahan namin sa church, Sister Ella, yung mga matatanda. Pinag-pray po niya. Sabi niya, pwede ba sa isip na lang, napapagod ako eh. Pinag-pray din po niya yung kasama niya sa trabaho, na may sakit, ang mga na-COVID. Lahat po ng mga tao na mga kaibigan niya na may sakit, pinag-pray po niya. Dahil iniisip po niya na kung ipag-pray niya yung mga taong may sakit, siya ay gagaling. Nakikita ng Diyos yung kanyang puso. Sabi ko sa kanya, I mean, isa sa mga bagay na nakakahadlang kung bakit kung minsan hindi tayo gumagaling. Yung hindi tayo marunong magpatawad. Sabi ko, umisip ka ng mga tao na nangapi sa'yo, gumawa sa'yo ng di maganda, nagagabyado sa'yo. Umiyak siya. Umiyak siya. Sabi niya, wala akong maisip. Wala akong maisip na tawag pinasama ako ng loob. Basta meron, sabi ko, meron, umisip ka. Umiyak siya ng umiyak, sabi niya. Wala akong hinanakit kahit kanino, kahit kapraso. Wala po siyang maisip. Sabi ko, sige, kasi yan ang susi para ikaw ay gumaling. Lord, tinuruan ko po ang nanay ko kung paano kasabay. Tinuruan ko po ang nanay ko kung paano umawit sa'yo, kung paano maghayo na salita ng Diyos. Tinuruan ko po si Aileen tamang pagsamba. Na lahat ay nakabatay sa Bible. Pero kinuha mo sila. Halos magkasabay po sila magkasunod. Mga kapatid, naniniwala po ako. Kahit ganito ang nangyari sa family namin, may power po tayo para ipag-pray kami. May kapangyarihan po kayo para tulungan kami. Sabi ko una, ang dami kasi nananalangin sa Diyos. Baka hindi niya na ako nakita.
Milyon-milyon kasi ang tao eh. Baka hindi niya na ako nakita. Baka hindi niya na kami narinig. Gabi na alam ako na nadangay sa'yo. Sumobra, Lord. Kumbaga sa boxing, walang time out. Walang per round. Tuloy-tuloy ang bugbog. Sabi ko yung boxing, pag nakabaksak na ang kalaban, hindi na sinusuntok. Lugbog na kami, Lord. Sinusuntok na kami. Sabi ko, hindi, ikaw ang ilalaban ko. Kasi ang kalaban ko, sa mga espiritu. Ang ilalaban ko, mabuting espiritu. Naniniwala ako, Lord, pagkatapos na nangyari ito sa amin. Gusto ko na kung maging masaya. Pagpapala, Panginoon, ang hinihiling ko po sa inyo. Sobrang lungkot ko po, kahit natutulog ako, nagigising po ako. Dahil naaalala ko po, na wala na sila. Tulungan mo po ako mapalaki ko itong mga bata na to. Na binigay mo sa akin. Sabi mo, hindi ko sila ibibigay sa akin na hindi ko kakayanin. Palagi mo po ako tutulungan. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko man po ito maintindihan sa ngayon. Alam ko, Panginoon, sa mga darating na panahon. Hindi mo ako bibitawan. Hindi mo kami pababayaan. Lord, hindi po ako nagkamali na pagtuturo sa kanila. Tinuro ko sa kanila ang buhay mo. Nagkatawang tao ka, Lord. Naramdaman mo ang matuwa. Naramdaman mo malungkot. Naramdaman mo yung sobrang hinagpis. Alam ko, Panginoon, na kaya mong i-describe ang sakit na aking nararamdaman. Nakakatid, tulungan niyo po ako sa prayer. Kahit kapraso lang banggitin niyo na pagpalain kami. Nalulunod po kami sa kalungkutan. Ang prayer niyo po ang sasagip sa amin. Masyado itong mataas yung level of pain na nararamdaman natin. Sabi ko nga, bakit biglang itinodo? Walang sapat na anesthesia. Napakabigat. Kaya lang po ako nabubuhay sa ngayon. Pag nakikita ko po itong mga bata, kung ako lang po, parang wala nang dahilan eh. Pag ako po'y natutuwa, kaya Aileen ko'y kukwento. Pag ako'y nalulungkot, sa kanya ko'y kukwento. Pag ako'y nagagalit, at may reklamo sa kapwa, sa kanya ko'y kukwento. Kaya lang may comment ako kay Aileen. Pag ako'y nagkukwento, ang hinanakit ko sa iba, wala namang kakwenta-kwentang pagsumbungan. Walang komentaryo. Hindi marunong magalit. Hindi marunong magpayo na para bang lahat batik. Lahat siya, walang masamang tinapay. Sabi ko, sa loob-loob ko, wala namang kwenta magsumbong dito. Hingiti ka lang, hingitian ka lang, tatango. Wala na. Best friend ko to eh. Ang hirap pala nito.
naging palaasa ka. Kaya tinuro ko naman sa kanya, maging palaasa tayo sa Diyos. Alam ko po, hindi ako bigo, hindi bigo si Aileen. Kinuha lang si Aileen, pansamantala. Hindi ko man po ito maintindihan sa ngayon. Alam ko, laging mabuti ang Diyos. Amen. Dahil nabasa ko po sa Bible, maging sa iba't ibang henerasyon, sabi ko sa kanya na kaya pala napakapalad nitong mga tao na to. Kasi yung kanilang mga ninuno, pinangakuan ng Diyos na pagpapalain. Kaya yung pati mga kamag-anak nila, yung apu-apuhan nila, pinagpapala ng Diyos. Lord, naniniwala ako na hindi sayang, hindi kami bigo na may turo kita sa kanila. Maraming salamat po sa inyo. Lumuwag po yung dibdib ko. Assurance lang po, pagpe-pray nyo kami. Doon lang po, hihiling ko. Salamat po. Sakitin ng bata na yan. Wala pong inurasan na every time na hospital po yun. Ako po yung parating kasama niya sa lahat ng oras pagka na-hospital, nagkabantay po, kasama sa check-up, papacheck-up, kasama yung nanay ko. May na po talaga ang katawan niya kaya tawag dito. Magalusan lang po yan eh. Hindi ko alam gagawin ko. Talagang nagamutin ko agad yan. Hindi ko nga po alam kung bakit kinuha kita namin. Hindi ko po pinaranas ka ng maglaba. Ako po ang naglalaba dyan. Kahit kung halimbawa po nag-abroad ako pagdating ko, nung nagbabarko ako, nakita ko maraming damit. Kasi po talagang wala naman po, hindi po siya marunong sa ganung mga gawain ng bahay. Marunong po siya sa libro, sa ganun lang po. Pag-aaral, pagtuturo. Kaya nga po nung nagkaroon ng problema yan, nung nasa barko ko, iyak po ako ng iyak. Sabi ko po sa chef ko, executive chef ko, uuwi ako. Di ako pinayagan. Tiniis ko po nung tinawagan ko sa telepono, kasi po parati ko tumatawag sa kanya. Kinukumusta ko po. Ako po yung naghahatid dyan parating. Late na nga po akong nakapag-asawa dahil kapag-aalaga dyan sa bata na yan. Tapos po nung time na nasolve na namin yung problema, dumating po ako. Hindi ko po ng gamit yan. Kompleto po. Tapos sinaya ko na umuwi na. Umuwi na po siya. Naging masaya naman po ang buhay namin. Kasama siya. Kasama yung lumaking anak niya. Kaya lang po, naasahan. Kahit po nung unang pag-graduate yun, nag-apply po yan. Ako ang kasama. Gusto po niya talaga magtrabaho. Kaya lang, hindi sa pinayagan ng kuya ko. Kaya nagalit siya. Tapos sabi ko, sabi ko, pagdating ko nila, mag-apply ka ulit, sasamahan kita. Tapos nga po, hindi na siya nakapagtrabaho, tumutulong na lang po siya. Sabi ko, kamukha ng pag-asa ako. Sabi ko, graduate ka naman, sa mataas naman ang mga grado mo. Huwag mong isipin na meron kang diferensya ako. Yung diferensya mo lang yan, pero yung utak mo wala namang diferensya. Namatay nga po yung kapatid ko, yun nagkaroon na siya ng pagkakataon makapagtrabaho. Nung tumasa po siya in-encourage ko siyang gumawa na ng board exam, tapos nag-review po siya, nung nakapasa siya,
after 13 years na hindi siya talaga nagbubuklat ng kahit anong libro o kahit anong babasahin. Kaya sabi ko, ang galing mo naman, tinalo mo naman yung mga newly graduate. Sabi ko, ikaw, 13 taon, hindi ka nagbubuklat, pumasa ka. Sabi ko, para talaga sa'yo yan. Sabi ko, mag-review siya, yung daw may nakalimutan, atig ko yan. Yun yung trato ko dyan. Kasi nagagalit ako kasi merong, yun nga mahina ang katawan, hindi naman hindi siya sanay sa mabigat na trabaho. Kaya ako na lang gumaganap. Yun nga po itong huli, nakabuelo na siya, nakakapagtrabaho na siya. Masaya siya. Sabi ko, tapos sinabay niya yung pag-aaral niya. Nagustuhan niya naman mag-aaral. Sabi ko, dapat noong ka pa nag-aaral kasi hindi college ka hindi na mag-aaral ka na abogasya. Sana ngayon hindi ka naghihirap nagtatrabaho. Nag-aaral. Ganun na nangyari sa kanya. Tapos po ito nga, namatay yung nagkasakit ng nanay ko. Tulong-tulong kami nag-aalaga. Dahil nga sa pandemya, hindi naman sila nakakalabas. Siya lang po ang nakakalabas. Dahil po kailangan niya isang bumili ng gamot. Siguro po ay hindi ko alam ang plano ng Diyos bigla siyang nagkasakit. Nung namatay po ang nanay ko, attend pa siya ng Christmas party. Tuwa-tuwa nga siya Sabi sa akin, Yarnel, bili mo ka ng sapatos. Sabi niya, sige, bibili kita ng sapatos, bigay mo sa akin yung sukat. Kasi nga maliit siya. Sumali siya sa contest. Tuwa yung mga kasamahan niya kasi nagkaroon sila ng parang presentation sa pagsasayaw. Tapos sa pasensyon, nanalo siya, tinalo niya yung kalaban niya. Kaya masaya siya. Nakapagtrabaho pa siya after 3 days yun, lagnat daw siya. Sabi niya, hindi ako mapapasok kasi positive daw siya. Habang nagpo-quarantine siya, yun na nga, lumalaki na yung tiyan niya. Pero, parang humihina ang katawan niya. Sinamahan ko siya magpa-swab test sa City Hall ng Caloocan. Awa ng Diyos, nag-negative. Kaya tuwan-tuwa ako, sabi ko, wala kang COVID. Sabi ko, magaling ka na. Pero yung tiyan niya, malaki. Ginawa ko, sabi ko, punta tayo ng CRS para ma-check ka. Hindi naman kami tinanggap dahil napakaligpit, napakaraming sakit. At hindi kami maasikaso. Kailangan daw dumaan kami sa proseso. Ang ginawa ko, sabi niya, may kakilala kang doktor, sabi ko, humingi ka na recommendation. Binigyan siya ng recommendation, tapos binigyan siya ng laboratory kami, pero walang makita. Tapos yung ternis din, binigyan siya ng request, kasama parati yan. Dapat check up kami, tapos nagpapalaboratory, kita namin yung result. Ako na lang kumukuha ng resulta. Wala rin, talagang walang makita. Ito nga, nagpasya na yung doktor na kulang kita ng tubig, sabi niya, sa tiyan. Tapos sabi ko, sige, sabi ko, natin, sa awanse, pinuhanan nga siya ng tubig. Tapos walang nakuha ng tubig. Hindi limit yung tiyan niya. Nakuha na siya ng tubig, napakakunti lang. Pero pwede nang gamitin sa pag-examine. Tapos di na siya pinalabas. Yun ang huling kita ko sa kanya. Di ako pumayag na wala siyang mga kasama, kaya tinawagan namin yung kasamahan namin dati sa bahay. Estudyante ng Biopreddy para may nakasama siya. Sabi ko kasi yung hulog ko sa kumpanya, kulang. Ako lalakarin ko sa SWA para mabibili ka sa lahat ng bayarin. Wala tayong babayaran. Kaya ako mag-alala sa babayaran, o bahala, gagawa ko ng paraan. Yun ang huling kita ko nung pumalik na siya sa taas. Tapos ito nga nung binaba siya, matay na siya, yan ang pangalawa. Kaya nalulungkot ako
Nilalakas ang loob ko eh, kasi ayokong mapakita sa kanila na sa mga bata na umiiyak ako. Kay Kuya Freddy kasi may loob niya. Sabi ko, kung mahihina ang loob mo, wala naman tayo magagawa. Dahil kasi hindi naman tayong may-ari ng buhay. Hinihirap lang natin yan. Ay, hirap lang yan. Kaya kahit anong gawin mo, wala eh. Ganun talaga eh. Mahal na mahal ko yan. Kahit na sabihin natin na hindi yun na naging depression niya, kahit sabihin mo, pero isang depression sa kidney na yung na kailangan i-donate ko yung kalahating kidney ko, bibigay ko ito sa ano yan. Kasi ano eh, mahal na mahal ko yan. Kasama ako sa hirap at ginawa dyan nung nagkakasakit siya. Hindi ko pa nababayaan yan. Yung sa kapatid ko, bibigay siya ng pera, pero ako, sa hirap, ako kasama yan. Madalas magkasakit yan. Buwan-buwan na dadala sa family clinic. Ako ang nagbabantay yan, di ko tinutulugan yan. Hanggang sa makarecover yan, pag-uwi na kami. Ganun na naging buhay niyan. Mahina talaga kawan niya. Pero, darating din ang araw na magkikitan din kami na pag-ilang buhay. Alam ko, masaya na siya ngayon, wala na siyang naramdaman. Pero nagpapasalamat din ako sa Panginoon Diyos at hindi siya naratay sa karamdaman na katulad ng iba. Ang naramdaman lang ngayon, hindi siya makahinga. Pero yung mga kirot, hindi masyado. Kaya, hindi ako masyado umiiyak sa kanya. Kaya lang dahil naalala ko mga nangyari sa buhay niya, nakasama kami buong pamilya. Maraming salamat sa Panginoon Diyos. Darating ang araw na magkikita rin kami sa kabilang buhay. Naiiyak na ako kasi gusto ko pumunta ng Pilipinas eh. Namayan siya. Na wala akong magawa. Kasi sino magpapadala sa kanya ng mga gastos? Nung gabi, bago siya mamatay, usap kami, sabi ko sa kanya, kukontrahan yung treatment mo. Kasi pinapatherapy kita. Tapos bawal sa'yo ang synthetic drugs. Magpa-discharge ka na. Kahit naman ako discharge ka, lalabas ang result ng biopsy. Sundan mo na yung therapy. Ayaw niya umuwi kasi hihingal daw siya. Sabi ko kaya ka hinihingal kasi binigyan ka ng pampainit. Makapumagsak ang tayo. Ayaw naman yung makapag-usap sa akin ng mga tagal, may hingal daw siya. Ginagawa ko ngayon, maya tumatawag kay Annalyn. Gusto ko siya. Sa kanya, mag-resign ka. Sir, bibigay ko sa'yo. Bibigay ko. Awaan Diyos, gagaling ka. Huwag ka mag-focus sa Facebook. Kasi pag nag-mas ka, magaling ka na. Ay, ka. Sige, sabi niyo po, buhayin mo. Nung gabi na yun, nakatune up niya kung mapakalitin. Mayat-mayat tinatawagan ko si Annalyn. Pwedeng araw dito, alas 3. Umaga dyan. Mga 9 o'clock. Sabi ni Annalyn, tsaka grapes, nahirapan mo rin. Bakit kung pinakain ng grapes, baka alay? May allergy yan. Kaya nung maliit. Sabi ko niya kasi, nagpipigil. Hindi na ako sarili ko
Sabi ni Annalyn, ate, kailangan ko tubuhan si Aileen, nasa ang pamilya. Tumawag ko kay Kuya Freddy, sabi ko, Kuya Freddy, hindi tubuhan si Aileen. Sabi niya, hindi pwede, hindi, kumayag ka. Slim chance na lang si Aileen. Hindi ko masabi, nagiging ano lang si Aileen. Kasi baka kung ano nangyari kay Kuya Freddy. Sabi ko, pumayag kayo, pumirma kayo. Mawag ka kay Prince, sabi ko, anak ko, ayaw nilang pumirma. Ikaw ang pumirma ang may tihap. Ang ate mo nagbibigalo. Nakita ko sa Aileen, wala akong magawa. Gusto mo nga bakit? Gusto ko yakapin. Hinawakan ko yung cellphone ko, iniipas ko. Nirarasad ko sa kanya yung subscribe ko si Aileen. Sumunod ka sa isip. Umuungo siya. Nagwawala na ako dito sa isip. Gusto ko na kawakan. Kaya sabi niya, tumawag ako ni Prince. Ang ate mo, asan pa kayo? Ba't pa kayo pumirma? Sabi ni Prince, mami, nandito ako sa pintuan. Nire-revive si ate. Ganun kabilis. Tumawag na naman ako kay Annalyn. Annalyn, nasan si Aileen? Sabi niya, ate, hindi na po ako pinalapit. Nire-revive ko. Binaba ko yung phone. Tinignan ko si Japet at kay mga bata. Sabi ko, Japet, balitaan mo. Kababa ko ng phone. Nasarap. Kaya sila si Annalyn. Ate, wala na si Aileen. Sabi ko, teacher, akin na ko paano sa baby. Balikan ko ng side sa cellphone.
didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight. Panginoong Ama na makapangyarihan sa lahat, kabanal-banal ang Panginoon namin Hesus Kristo, kasama ang ibanal na kabanal-banalang Espiritu ng Panginoon. Ibinibigay namin sa iyo si Aileen. Akayin mo po ang kanyang kaluluwa patungo sa iyong kaharian. Gantimpalaan mo po ang kanyang pananampalataya, Panginoon, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Gantimpalaan mo po siya, Panginoon. Dinadalangin ko rin po sa iyo ang mga naiwan niya. Kami po, Panginoon. Ang kanyang mga anak, Panginoon. Kayo po ang siyang patuloy na pagpala sa aming bawat isa. Alam namin, Panginoon, na hindi bigo si Aileen. Bagamat nawala po ang kanyang buhay dito sa lupa, nagpatuloy po ito sa kalangitan. Dahil ang sabi mo, Panginoon, hindi mabibigo ang umaasa sa iyo. Umasa po kami sa iyo gabit araw, Panginoon, pero hindi po kami bigo. Dahil ang Diyos namin ay buhay. Kaya si Aileen ay mananatiling buhay, Panginoon, sa piling mo. Salamat din po, Panginoon,
sa mga taong nakipaglibing sa Kanya at nakiramay. Ang dalangin po namin, Panginoon, hindi man po namin sila magantihang isa-isa. Pagpalain mo po sila, pati ang kanilang mga pamilya. Nagbigay po sila ng oras para kay Aileen. Alam ko po na ginamit mo po ang mga taong ito upang sa huling sandali ay maipakita mo kay Aileen na hindi siya bigo at umasa po siya sa iyo. Kasabay po nito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay na pinahiram mo kay Aileen. Sa mga taong na-impluwensyahan niya, salamat po. Alam namin, Panginoon, na hindi man perpekto si Aileen, silikap niya, Panginoon, at ito'y mapapatunayan po sa kanyang buhay. Lord, sinabi mo po na sa alabok kami nanggaling, sa alabok din kami nagmula, sa lupa kami nagmula, at kami pipapalik sa alabok. Alam namin, Panginoon, na ang kaluluwa ni Aileen ay walang kamatayan, sapagkat kayo po'y walang kamatayan. Nawala man po ang kanyang katawang lupa dito, mananatili po siya sa iyong kaharian. Ama, hindi mabibigo ang umaasa sa iyo. Ibigay na po namin sa iyo si Aileen. Alisin mo po ako sa sobrang sama ng loob. Tulungan mo po kami. Mga bukas ko ngayon wala ka na. Alam namin, Panginoon, na pagkatapos ng mga trahedya, Sa piling ko i-bless mo naman kami, Panginoon. Hindi po namin yung alam kung paano, pero alam namin, Panginoon, i-bless mo kami. Tamang pa lang. Lord, tinataas ko sa iyo ang bawat isa. Sana'y ika'y muling makita ko. Ang tibok ng Mas masakot po kami, puso. Mas masakot po kami ng kapatid ba namin. Bawat isang namin, Yakapin mo magkapapos po sa amin. Hindi pa ito ang katapusan. Alang araw, magkikita-kita po kami po mag-anak. Buo na po kami. Puno kami ng saya. Ama, pinaubaya na po namin sa iyo si Aileen. Okay na po ang pakay sa kanya. Puno sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Sa kapanagpanalang pangalan ng iyong anak na si Jesus, na lahat ko'y magsabi namin. Aileen, malaya ka na. My best friend. na nag-iisa. Sana'y ika'y muling makita ko. Dahil ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo ako muli. Kahit sandali, kahit isang saglit, mayakap ka.